The Mysterious Intern. Kabanata 55. Hindi ko talaga maintindihan. Tiningnan ni Brian Ye ang lalaking nakasuot ng itim sa harap niya, isang ordinaryong doktor lang ako. Nagtatrabaho ako sa aking klase sa ospital. Mahusay at tahimik akong nagpapagaling at nagililigtas ng buhay. Hindi ako nangaakit ng gulo at hindi rin ako nang iinsulto ng kahit sino. Bakit ba ang Ching Lungwi ay palaging nakakakita sa akin na hindi maganda sa paningin? Kailangan ba ninyong paulit-ulit na guluhin ang buhay ko? Hehe, tungkol dito, masasabi ko lang na malas ka. May mga taong nakakakita sa iyo na hindi maganda sa paningin. Mahinang ngumiti ang lalaking nakasuot ng itim. Hindi na niya kailangang ipaliwanag kay Brian Ye. At wala naman talagang magandang paliwanag. Ganito talaga ang nangyari, si Christian Gao lang ang nakakita kay Brian Ye na hindi maganda sa paningin. Tungkol naman sa mga dahilan kung bakit nilapitan ni Brian Ye si Allison Zhao at binugbog si Allison Zhao. Ito ay mga superficial na dahilan lang. Ang tunay na dahilan ay dahil hindi masaya si Christian Gao. Maaaring sabihin ni Brother Ralph Lin kay Brian Ye ang mga dahilang ito, ngunit hinahamak niya ito. Isang magandang paraan lang ang masasabi ko na malas ka. Isang magandang paraan ang nangyayari na hindi ka maganda sa paningin. Tinaas ni Brian Ye ang kanyang kilay, at isang apoy sa kanyang mga mata ang nagsimulang mag-alab. Dahil lang sa may nakakita sa kanya na hindi maganda sa paningin, ang mga taong ito ay paulit-ulit na lumilitaw sa harap niya, at gustong kunin ang kanyang buhay. Dahil lang sa may nakakita sa kanya na hindi maganda sa paningin, ang mga taong ito ay nagsakripisyo ng napakaraming inosenteng buhay para lang kunin ang kanyang buhay, na lumikha ng ganitong trahedya sa isang intersection na maraming tao. Ito ang loika ng mga taong ito. Naramdaman lang ni Brian Ye na mayroong isang bagay sa kanyang dibdib na parang sesubog na. Naramdaman ang pagbabago sa momentum ng katawan ni Brian Ye, ang sulok ng bibig ng lalaking nakasuot ng itim ay nagpakita ng panunuya. Alam niya na ang kanyang sinabi kanina ay talagang hindi katanggap-tanggap. Pero ano naman? Wala siyang obligasyon na pa-comfortablehan si Brian Ye, kailangan lang niya maging komportable ang sarili niya. Alam din niya na galit na si Brian Ye ngayon, at alam niya na hindi nasisiyahan si Brian Ye sa loika sa kanyang mga salita. Pero ano naman? Ito ang loika ng mundong ito ang batas ng mundong ito. Ang malakas ang nirerespeto, ang malakas ang gumagawa ng batas ng laro, at ang mahina ay dapat maglaro sa batas ng laro. Kung ang malakas ay hindi masaya, maaari nilang baguhin ang mga batas ayon sa gusto nila. Kung nakakita sila ng taong hindi maganda sa paningin, maaari nilang tanggalin ang taong iyon sa mundong ito. Nakakita na siya ng mga taong hindi nasisiyahan sa batas ng mundong ito, at kakaunti ba ang mga taong nagagalit sa batas na ito. Pero sa huli, ang mga taong ito ay lulubog o babagsak sa mundong ito, lubos na tatanggapin ang mga batas ng mundong ito, lubos na susuko sa mga batas ng mundong ito, o aalis sa mundong ito. Ano man ang mga pagpipiliang gagawin ng mga taong ito, ang mundo ay patuloy na gagana ayon sa batas na ito, at ang mundo ay mananatili sa mga malalakas na nasa tuktok ng piramide. Maraming mga literati ang sumulat ng mga artikulo na nagpupuri sa tinatawag na kapangyarihan ng galit, ngunit sa kanyang opinyon, ito ang pinakawalang kwentang bagay. Kung ang galit ay may kapangyarihan, ang lahat ay kailangan lang magalit. Ang kamao at ang kapangyarihan mismo ang may kapangyarihan. Ikaw ang nagplano ng aksidenteng iyon. Mahigpit na tinitigan ni Brian Ye ang lalaking nakasuot ng itim. Ganun na nga. Walang pakialam na nagkibit balikat ang lalaking nakasuot ng itim. Alam niya kung anong aksidente ang tinutukoy ni Brian Ye. Bagamat ang aksidente ay walang kinalaman sa kanya, ito ay pinlano ni Brother Ralph Lin sa likod ng kanyang likod at humanap siya ng taong magpapatupad nito, ngunit hindi niya alintana na ilagay ni Brian Ye ang sisi sa kanya. Ang mga salita ni Brian Ye ay nagpaalala sa kanya ng isang bagay. Nang mangyari ang malaking gulo noong araw na iyon, dinisenyo ni Brother Ralph Lin ang buong proseso na walang putol. Hindi lang si Brother Ralph Lin, pati na sina Christian Gao at Xiao ay kumpiyansa, at naramdaman na si Brian Ye ay tiyak na mamamatay. Walang duda, sa huli, ang batang si Brian Ye ay nakaligtas ng milagroso. Ang resulta ay minsan silang nalilito noon. Hindi nila maintindihan kung paano nakaligtas si Brian Ye, at sa huli ay naisip nilang si Brian Ye ay may malaking buhay noon at wala sa sasakyan, mukhang nasa sasakyan nga si Brian Ye noon. Ang pagkaligtas ni Brian Ye ay may kinalaman sa kanyang kahusayan. Marahil sa huling sandali, tumalon siya palabas ng sasakyan at nakaligtas sa epekto at paggulong. Gamit ang kanyang kasanayan, nang siya ay nasa panganib ng kamatayan.
Kung ang pagsabog ay may malaking potensyal, dapat ay posible nga ito. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang namatay sa aksidenteng iyon? Halos sumabog sa apoy ang mga mata ni Brian Ye. Bagamat nahulaan na niya ito sa kanyang isipan, ito ay halos 70% na posibilidad, ngunit naramdaman pa rin ito ni Brian Ye nang marinig ang lalaking nakasuot ng itim na kinumpirma na ang insidenteng ito ay talagang pinlano ng mga ito. Isang hindi maipaliwanag na galit. Ano naman? Nagkibit balikat ang lalaking nakasuot ng itim. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagtanong si Brian Ye ng ganitong uri ng tanong. Sa tingin ba niya ay ang isang malakas na tao tulad nila ay nagmamalasakit sa mga biktima sa isang aksidente? Para sa kanila, ang mahalaga ay ang makamit ang kanilang mga layunin, okay. Basta't makamit nila ang kanilang layunin, ano naman kung magsakripisyo ng ilang ordinaryong tao na nabubuhay na parang langgam. At ang kanyang inaalala ay tila mali. Dapat ba siyang mas mag-alala at magalit sa katotohanang ang aksidenteng ito ay halos pumatay sa kanya? Ngunit hindi na niya ito tinanong. Mga hayop kayo. Maghahanap ako ng hustisya para sa kanila ngayon. Kinuyam ni Brian Ye ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Talagang galit siya. Ang lalaking nakasuot ng itim ay ganap na walang pakialam mula simula hanggang katapusan, ganap na mayabang, hindi pinapansin ang hitsura at postura ng lahat ng ibang buhay, na nagpaparamdam sa kanya ng labis na lamig, at nagpapalabas din ng galit sa kanyang puso. Hindi na siya nakipagtalo pa. Alam niya na walang dahilan upang makipag-usap sa mga hayop na hindi na matatawag na tao. Mula sa postura ng mga taong nakasuot ng itim, lubos na naramdaman niya ang kanilang loika. Para sa kanila, nararamdaman nilang mayroon silang kapangyarihan, nararamdaman nilang sila ang pinakamataas, at ang buhay ng ibang tao ay parang langgam at langgam. Hindi ito mahalaga, gaano man karami ang mamatay at masugitan, wala itong kinalaman sa kanila. Para sa ganitong uri ng tao, kailangan lang niyang gawin ang isang bagay ngayon, at iyon ay ang hampasin ng kanyang kamao ng malakas. Hustisya. Ang sulok ng bibig ng lalaking nakasuot ng itim ay muling nagpakita ng panunuya, na parang nakarinig siya ng isa sa mga pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Pumunta ka na sa impyerno. Kinuyam ni Brian Ye ang kanyang mga ngipin at sumigaw ng may galit. Sa isang galaw, itinaas niya ang kanyang kamao at sinuntok ang lalaking nakasuot ng itim. Parang ang lahat ng galit sa kanyang puso ay dapat ibuhos sa suntok na ito. Ang suntok ni Brian Ye ay hindi pa kasing lakas ng suntok na ito, at hindi pa kasing bilis at kasing lakas ng suntok na ito. Bumangga. Nang makita ang mga kamao ni Brian Ye, ang mukha ng lalaking nakasuot ng itim ay muling nagpakita ng panunuya, at ang kanyang manipis na mga kamay ay agad na sinalubong si Brian Ye ng walang pag-aalinlangan. Nagsalubong ang mga kamao, at isang napakababang tunog ang nagawa sa hangin. Ang mga katawan ng dalawa ay sabay na umalog, at ang katawan ni Brian Ye ay mas malakas na umalog. Naramdaman ng lakas mula sa kanyang kamao, bahagyang lumiit ang mga mata ni Brian Ye. Ang lakas ng lalaking nakasuot ng itim na ito ay mas malakas pa kaysa sa kanyang inaasahan. Kung sasabihin mo iyon, kanina, hinulaan niya lang ang lakas ng lalaking nakasuot ng itim, iniisip na ang lalaking nakasuot ng itim ay isang master, ngunit bahagyang naramdaman niya na ang lalaking nakasuot ng itim ay maaaring hindi mas mahusay kaysa kay Altheo Long na nakilala niya noon, o kahit na hindi mas mahusay kaysa kay Maxwell Jin kung ito ay mahina, ngunit hindi pa ito nakumpirma, kung gayon, sa mga sandaling ito, sa kanyang puso, lubos na nakumpirma ang hula na ito. Ang lakas ng lalaking nakasuot ng itim na ito ay hindi mas malakas kaysa kay Maxwell Jin. Mas malakas pa ito kaysa kay Maxwell Jin. Ito ba ang tinatawag na kapangyarihan ng galit? Kung ang iyong galit ay mayroon lamang ganitong maliit na halaga ng kapangyarihan, huwag nang pag-usapan ang tungkol sa hustisya. Ang mga mata ng lalaking nakasuot ng itim ay tumingin kay Brian Ye, at ang sulok ng kanyang bibig ay may panunuya. Bagamat ang lakas ni Brian Ye ay medyo lampas sa kanyang inaasahan, para sa kanya, ang lakas na ito ay hindi karapat-dapat purihin. Gamit ang mga mata ni Brian Ye, tiningnan niya ang lalaking nakasuot ng itim na may panunuya sa kanyang mukha, isang hitsura ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata, kinuyam niya ang kanyang mga ngipin, ang kanyang katawan ay tumayo, at muling tumakbo patungo sa lalaking nakasuot ng itim. Bagamat ang lakas ng lalaking nakasuot ng itim ay talagang napakalakas. Ngunit kahit papaano, kailangan niyang labanan ang lalaking ito ngayon. Kung hindi, mababagabag ang kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag sa kanyang konsensya ang mga taong naging biktima sa aksidenteng iyon. Bakit hindi ka tatakas? Naglakas loob na tumakbo at makipaglaban. Napakahusay. Magsaya tayo ngayon.
Ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Medyo nag-aalala pa rin ang lalaking nakasuot ng itim na baka tumakas si Brian Ye. Kung ganun, magiging mahirap ito para sa kanya. Gamit ang lakas na ipinakita ni Brian Ye, maaaring hindi niya mahabol si Brian Ye, kahit na mahabol niya si Brian Ye, maaaring hindi niya kayang talunin si Brian Ye. Pagkatapos ng lahat, kung pumunta si Brian Ye sa isang pampublikong lugar, hindi siya maglakas loob na saktan si Brian Ye, gaano man siya kagaling. Ngunit dahil hindi tumakas si Brian Ye, dahil tumakbo siya upang labanan siya gamit ang tinatawag na galit sa kanyang puso, hindi na ito magiging mas maganda pa. Basta't hindi tumakas si Brian Ye, tiwala siyang kaya niyang talunin siya. Gamit ang isang pahiwatig ng panunuya sa sulok ng kanyang bibig, sinalubong ng lalaking nakasuot ng itim si Brian Ye. Boom boom boom. Ang mga kamao ng dalawa ay patuloy na nagsasagupaan. Sa hangin, may mababang tunog ng nagsasagupang mga kamao, at ang tunog ng mga kamao na tumatama sa laman. Bagamat ang kanyang puso ay puno ng matinding galit, hindi nawala ng isip si Brian Ye, at ang kanyang isipan ay nanatiling kalmado. Alam din ni Brian Ye na ang lakas ng lalaking nakasuot ng itim ay napakamalakas. Siya ang pinakamalakas na kalaban na kanyang nakaharap sa China hanggang ngayon, kaya nang muling tumakbo siya, pinili niyang umatake. Isang mabaliw na pag-atake na parang bagyo. Dahil alam niyang kailangan niyang humanap ng paraan upang umatake, humanap ng paraan upang supilan ang lalaking nakasuot ng itim, at subukang huwag hayaang gumalaw ang lalaking nakasuot ng itim, kung hindi, mahuhulog siya sa isang napaka-disadvantageous na sitwasyon. Sa isang iglap lang, ang kamao ni Brian Ye ay nakasuntok na ng 12-dosenang suntok na parang ulan, at ang lalaking nakasuot ng itim ay bigla ring sumuntok ng 12-dosenang suntok. Habang pinagmamasdan ang sitwasyon ni na Brian Ye at ng kalaban sa arena, ang itim at puting larawan ng kanilang mabangis na pag-aaway, ang mababa at malalim na pagsabog sa hangin, ang mga mata ng mga nasa Asher Dragon Club ay nanlalaki, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha. Anong antas ba ng labanan ito? Anong bilis ito? Ilang suntok na ba ang kanilang naitugma sa sandaling ito? Gaano kaitikot at kasabog ang kanilang mga suntok? Hindi nila maaninag ang eksaktong galaw ng dalawa habang nag-aaway. Nakikita lang nila ang mga anino ng kanilang mga kamao, at naririnig lang ang tunog ng pagsabog sa hangin. Habang tulalang pinagmamasdan ang mga figurang naglalaban, ang mga puso ng lahat ay nanlalamig at nanindig. Ang labanang nasa harapan nila ay lampas na sa kanilang imahinasyon, at nagdulot ng malaking epekto sa kanilang mga puso. Hindi nila inakala na sa mundong ito, sa totoong buhay, ay mayroong ganitong kamangha-manghang labanan, at mayroong ganitong klaseng dalubhasa. Akala nila ay eksena lamang ito sa pelikula at telebisyon, isang eksena na maingat na inayos ng mga martial arts instructor para sa mga artista. Sa simula pa lang, naisip nilang pagtulungan ang ganitong klaseng dalubhasa, nais nilang mapabagsak siya gamit ang maraming tao. Sa simula pa lang, naisip nilang tatakas ito. Nag-aalala rin silang tatakas ito. Iniisip pa nilang susugod para agawin ang kapangyarihan. Naalala ng mga tauhan ng Blue Dragon Club ang mga naisip nila noon, at naramdaman nilang nanlamig ang kanilang mga likod, at nagsimula nang lumabas ang pawis sa kanilang mga palad, lalo na si Renwu, na nanlalamig ang buong katawan, patuloy na nagpapasalamat sa kanyang puso. Mabuti na lang at hindi niya sinabi ang mga masasakit na salita sa harap ng lalaking ito kanina. Mabuti na lang at dumating ang kalaban sa tamang oras. Kung hindi, hindi niya talaga maisip kung ano ang mangyayari sa kanya. Ang lahat ng kanyang mga pagpapalagay ay nakabatay lamang sa pakikipaglaban sa mga ordinaryong tao, mga ordinaryong dalubhasa na marunong makipaglaban, ngunit sa ganito, parang isang bida siya sa isang martial arts movie, hindi siya sigurado, ang kalaban ba ay maglalakas loob na gumawa ng anumang bagay. Hindi napansin ni na Brian Ye at ng kalaban ang mga mata at iniisip ng mga nasa Blue Dragon Club. Wala silang panahon na makipag-usap sa mga taong ito ngayon. Ang kanilang mga isipan ay nakatuon sa isa't isa. Subalit, ang isipan ni Brian Ye ay nakatuon sa kalaban. Habang tumatagal ang labanan, lalong bumababa ang loob ni Brian Ye, unti-unti. Ang lakas na ipinakita ng kalaban ay patuloy na sumisira sa limitasyon ng kanyang pagtataya. Sa paulit-ulit na pagbanggaan ng kanilang mga kamao at paa, ang mga kamao ni Brian Ye ay nagsimulang manginig ng bahagya, at ang kanyang mga braso ay nagsimulang manhid ng bahagya. Paminsan-minsan, ang mga daliri sa paa na direktang nataman ay masakit. Ang lakas na sumabog sa mga kamao at paa ng kalaban ay mas malakas at mas mabangis pa sa inaakala niya. Ngunit kinagat ni Brian Ye ang kanyang ngipin at nagpatuloy sa kanyang mabilis at malakas na pag-atake.
Kailangan niyang gamitin ang mabangis na pag-atake na ito upang itago ang sakit at panginginig ng kanyang mga kamay at paa. Bukod dito, alam niya na kailangan niyang mapanatili ang mabangis na pag-atake na ito at gamitin ang pag-atake bilang depensa upang pigilan ang pagganti ng kalaban. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kalaban, gamit ang pinakamabilis na bilis at pinakamabilis na reaksyon, at patuloy na naglulunsad ng mga pangunahing pag-atake, inaatake ang posisyon kung saan kailangang protektahan ng kalaban. Pinipigilan niya ang anumang pagkakataon na gumanti ang kalaban. Gusto mong makipaglaban sa akin sa ganitong paraan? Ito ba ang pinakamalakas mong pag-atake? Sa tingin mo ba ay may saysay ito? Gusto kong makita kung hanggang kailan ka makakayanan. Siyempre, hindi rin napansin ng kalaban ang intensyon ni Brian Ye. Sa katunayan, noong una pa lang, nang ang mga suntok ni Brian Ye ay sumabog sa kanya na parang bagyo, naunawaan na niya ang intensyon ni Brian Ye. Sa mga iniisip ni Brian Ye, tumugon lamang siya ng kaunting paghamak sa kanyang puso. Sa kanyang pananaw, ang mga iniisip at intensyon ni Brian Ye ay katawa-tawa. Sa harap ng lubos na lakas, ano ang kahulugan ng ganitong pag-atake? Oo, tama iyon. Sa harap ng ganitong mabangis na pag-atake, hindi talaga siya makaganti, dahil ang bilis ni Brian Ye ay sapat na, at ang anggulo ng kanyang pag-atake ay sapat na matalim at mabangis, kahit na siya ay kasing lakas niya. Kung susubukan niyang labanan ang kalaban, kailangan din niyang magdepensa. Ngunit, ano pa man, nagtatanggol lamang siya. Pagkatapos ng labanan, lubos na niya nang naunawaan ang lakas ni Brian Ye. Kahit na ito ay isang head-to-head na labanan, hindi siya natatakot kay Brian Ye. Hindi siya kayang saktan ni Brian Ye. Hanggang kailan kaya makakayanan ni Brian Ye ang ganitong mabangis na pag-atake? Ang ganitong epektibo at mabilis na pag-atake ay may presyo, at nakabatay ito sa malaking pagkonsumo. Kapag bumaba ang lakas at enerhiya, ang pag-atake ay magpapabagal dahil hindi na ito kayang suportahan. Sa sandaling bumagal ng kaunti ang pag-atake ni Brian Ye, sasamantalahin niya ang pagkakataon upang gumanti. Sa oras na iyon, ang sitwasyon na haharapin ni Brian Ye ay lalong lalala. Bukod sa panalo at pagkatalo, at sa pag-atake ni Brian Ye, ang kalaban ay mas nagulat sa kasanayan ni Brian Ye. Mula sa pag-atake ni Brian Ye, hindi niya masabi kung anong uri ng martial arts ang ginagamit ni Brian Ye. Ang mga pag-atake ni Brian Ye ay tila palaging magulong, at tila hindi niya kailanman sistematikong pinag-aralan ang anumang uri ng martial arts. Sinusuntok niya ito gamit ang kanyang likas na ugali. Habang tumatagal ang labanan, lalong naguguluhan at nagtataka ang kanyang puso. Noong una, naramdaman din niya na maaaring ayaw ipakita ni Brian Ye ang kanyang guro at sinadyang itinago ang kanyang tunay na kasanayan, ngunit habang umuunlad ang labanan, lalong tinanggihan niya ang ideyang ito. Sa ilalim ng kanyang presyon, nakita niya na si Brian Ye ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Ginamit na niya ang kanyang lakas, at imposibleng itago ang kanyang lakas. Bukod dito, walang dahilan kung bakit kailangang itago ni Brian Ye ang kanyang martial arts. Gayunpaman, kung hindi niya ito itinago, kung gayon, ang kanyang martial arts ay gulo. O mas simple, anong uri ng martial arts ang hindi niya pinag-aralan? Binuo niya lamang ang kasanayang ito batay sa kanyang sariling mga hilig. Ngunit paano ito posible? Sanayin ang iyong mga kalamnan at buto sa labas at huminga sa loob. Ito ay isang kasabihan na halos lahat ng ordinaryong tao ay narinig na. Ngunit karamihan sa mga tao ay hindi alam ang kahulugan ng pangungusap na ito. Ngunit ang kalaban ay isang tunay na dalubhasa, at malinaw ito sa kanya. Mayroong tatlong antas ng martial arts, isa na rito ang pagsisimula at pagsasanay ng mga suntok, tulad ng halos 2 metrong taas na si Allen ang ng Ching Lung Wei, at iba pa, at maraming mga amateur boxing at sundel lovers, kasama na ang mga tinatawag na kampyon ng mga martial arts competition ay masasama sa sitwasyong ito. Sadyang sasasanayin nila ang kanilang lakas, bilis, mga kalamnan ng katawan, reaksyon at iba pang pangunahing komprehensibong katangian sa pamamagitan ng patuloy na mesensi ng pagsasanay, at sadyang sasasanayin ang mga pangunahing kasanayan tulad ng pagsuntok upang mapabuti ang kanilang kakayahang sumuntok at lumaban. Ang mga taong ito ay itinuturing na nagsanay na sa paningin ng mga ordinaryong tao. Karaniwan na 1, 2 o 3 laban ay hindi problema. Mas nagsasanay pa sila ng husto at may mas magandang physical fitness at talento. Hindi problema ang 4 o 5 laban. Ang mga taong ito ay kabilang sa yugto ng pagsasanay ng balat sa panlabas na pagsasanay ng mga buto, buto at balat, at ang ilan sa mga mas matangkad ay bahagya na nakapasok na sa yugto ng pagsasanay ng buto. Ang ikalawang yugto ay ang yugto ng pagsasanay ng mga kalamnan at buto.
Ang antas na ito ay isang malaking hadlang. Sa pangkalahatan, sa paningin ng isang tunay na martial artist, ang isang nakapasok na sa antas na ito ay maituturing ng tunay na martial artist. Doon lamang siya maituturing na isang tunay na dalubhasa sa paningin ng mga ordinaryong tao. Ang pinakamahalagang pamantayan para sa antas na ito ay ang paglinang ng lakas. Sa antas na ito, ang bawat suntok at sipa ay puno ng lakas. Makakamit nito ang lakas ng pag-atake na imposibleng makamit sa paningin ng maraming ordinaryong tao. Halimbawa, noon, sinuntok ni Brian Ye ang isang tao. Naiintindihan ito ng mga ordinaryong tao bilang lakas, ngunit sa katunayan, mahigpit na pagsasalita, hindi na ito lakas. Sa paningin ng mga mandirigma, ito ay kapangyarihan. At ang ganitong uri ng lakas ay maaaring malinang lamang sa pamamagitan ng pagmamana ng isang tiyak na paaralan, sa ilalim ng patnubay ng isang espesyal na paraan, at sa pamamagitan ng matinding pagsasanay. Kung wala kang anumang patnubay, at kung naghahanap ka lamang doon sa iyong sarili, maliban sa ilang mga henyo, ang mga ordinaryong tao, kahit na gumawa ka ng 1,000 push-ups, 10,000 sit-ups at pagtalon araw-araw, ay mapaparalise ka. Imposibleng magsanay sa kama. Ito rin ang dahilan kung bakit ang China ay isang malaking bansa, ang buong bansa, ang mga taong humanga sa martial arts ay hindi alam kung saan, ang mga amateur martial arts enthusiasts ay parang mga isdang crucian carp na tumatawid sa ilog, ngunit ang mga malalakas na tunay na nagal inang ng lakas ay bihira. Tungkol naman sa ikatlong antas, ito ang antas ng panloob na pagsasanay na sinasabi ng mga ordinaryong tao, at ito rin ang antas ng panloob na lakas na inilarawan sa mga martial arts movie at martial arts novels. Sa antas na ito, kung hindi ka nakakuha ng pagmamana ng isang tiyak na sekta at ang tamang patnubay mula sa guro, mas mahirap pa itong tumayo. Kahit na may patnubay at pagmamana ng mga sikreto, napakahirap na makapasok sa antas na ito. Sa makatuwid, kakaunti lamang ang mga dalubhasa sa antas na ito. Ang kalaban ay nagsasanay ng martial arts mula pa noong bata pa siya, at nagsasanay ng husto sa loob ng maraming dekada. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakapasok sa estado na ito. Hanggang ngayon, bahagya pa lamang niyang nahahawakan ang gilid. At ang lakas ni Brian Ye sa pagitan ng kanyang mga kamao at paa, bagaman wala ito sa kalaban, at hindi ito isang banta sa kalaban, ngunit tiyak na puno ito ng lakas. Sa madaling salita, si Brian Ye ay tiyak na isang taong nakarating na sa ikalawang antas. Kung walang patnubay mula sa isang guro, walang martial arts, at simpleng umaasa sa pagsasanay, paano kaya nakarating si Brian Ye sa antas na ito? Kahit na si Brian Ye ay isang tunay na henyo, at nilinang niya ang kanyang lakas batay sa kanyang sariling pambihirang talento, imposibleng maabot niya ang antas na ito. Bang! 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 Habang abala ang mga kamao nila, ang lalaking nakasuot ng itim ay puno ng pagkalito at pagdududa tungkol sa estilo ng atake ni Brian Ye, ngunit ang isip ng lalaking nakasuot ng itim ay hindi naguguluhan, at ang reaksyon ng kanyang katawan, mga kamay at paa ay hindi mabagal. At kailangan din niyang aminin na, bagamat ang mga atake ni Brian Ye ay mukhang magulo at walang estruktura, talagang napaka-epektibo ng mga ito. Ang pamamaraan ng atake na ito ay medyo katulad ng kay Altheo Long at ng iba pa. Naramdaman ang estilo ng atake ni Brian Ye, hindi maiwasang maisip ng lalaking nakasuot ng itim ang mga trick ni Altheo Long. Napansin niya na, sa ilang mga aspeto, talagang marami silang pagkakapareho. Pareho silang naglalayon sa pinakasimple at pinakaepektibong mga galaw at mga strike. Gayunpaman, ang tila magulo na atake ng batang ito ay mukhang mas epektibo kaysa sa mga trick ni Altheo Long. Hindi niya alam na ang estilo ng atake ni Brian Ye ay talagang kombinasyon ng mga pamamaraan nina Maxwell Jin at Altheo Long. Halos lahat ng estilo ng atake ni Brian Ye ay nakuha mula sa One Beast Fist, at ang One Beast Fist mismo ay tila isang malaking pagan na epektibong kumokontrol sa lahat ng uri ng mga bagay na naranasan ni Brian Ye. Ang mga kapaki-pakinabang na pamamaraan ng atake ay pinagsama-sama, at pagkatapos ay naging kanyang sariling estilo ng atake, na naging pinakamabisang pamamaraan ng atake. Kawili-wili, pagkatapos ng matagal na pag-atake, hindi ka pa rin napapagod. Hindi ka pa huminto. Gusto kong makita kung gaano katagal ka makakapagpatuloy. Ang tingin ng lalaking nakasuot ng itim ay nakatuon kay Brian Ye na patuloy na nakagat ang mga ngipin at abala sa pag-atake. Isang pagkamangha ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang pagtutuloy ni Brian Ye sa napakabilis na atake ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ngunit ang pagkamanghang ito ay agad na nawala, at muli, ang mga sulok ng kanyang bibig ay bumalik sa panunuya. Sa kanyang opinyon, ang ginagawa ni Brian Ye ay tila isang desperadong pagsusumikap, at wala itong anumang kabuluhan.
Kahit na pinipilit niyang makayanan ang sitwasyon sa pamamagitan ng napakalakas na pagtitiyaga, hindi pa rin siya makakapagpatuloy ng matagal. Tama, ang pagtitiyaga ay talagang epektibo sa ilang mga pagkakataon. Sa pamamagitan nito, maaaring ma-explore ang potensyal ng katawan at magdulot ng mga himalang imposibleng mangyari sa paningin ng maraming tao. Gayunpaman, kung umaasa ka sa pagtitiyaga na ito, patuloy na tumagal. Iyan ay isang biro. May limitasyon ang potensyal ng tao. Kapag ang iyong katawan ay nauubos at walang ibang mapagkukunan, kahit gaano pa man kalakas ang iyong pagtitiyaga, wala itong kabuluhan. Tulad ng iniisip ng lalaking nakasuot ng itim, talagang ginugugol ni Brian Ye ang kanyang lakas at enerhiya. Ang puwersang ipinakita ng kalaban sa mga kamao at paa ay mas malakas at mas masidi kaysa sa kanyang inaasahan. Ngunit patuloy na pinipilit ni Brian Ye ang kanyang sarili na ipagpatuloy ang kanyang galit na pag-atake sa lalaking nakasuot ng itim. Dahil sa galit at pagnanasa na may paglaban ang hustisya para sa mga biktima ng aksidente, patuloy ang kanyang pagsusumikap. Kahit na sa kanyang isipan, alam niyang nagiging pagod na siya, pilit pa rin niyang pinipigilan ang kanyang sarili na huwag magpatalo. Ang mga alaala ng mga tao na naapektuhan ng aksidenteng iyon ay nag-uudyok sa kanya na hindi sumuko. Hold on. Patuloy na sinasabi ni Brian Ye sa kanyang sarili, at patuloy na ibinubuhos ang kanyang buong lakas sa bawat suntok na inaatake niya sa lalaking nakasuot ng itim. Habang nagtatagumpay sa kanyang galit, nasimulan niyang ipakita ang mga natutunan sa One Beast Fist na kanyang nakabuo sa mga nakaraang buwan. Ang mga pagtuturo at mga teknikal na kaalaman na natutunan niya ay nagsimulang lumitaw sa kanyang isip, nagiging mga aktwal na atake. Kahit na ang ilang mga bagay na hindi pa niya naiisip dati ay unti-unting nauso sa ilalim ng napakalaking presyon. Ang mga naipon sa nakaraang mga buwan mula nang siya ay umuwi sa China ay lahat ay lumabas sa ilalim ng matinding labanan, at lumitaw. Ganap na naging kanya ang mga ito. Habang patuloy na umaatake, hindi namamalayan ni Brian Ye na pumasok siya sa isang kakaibang estado. Nakalimutan niya ang kanyang orihinal na layunin at ang presyon na dulot ng lalaking nakasuot ng itim. Nakalimutan na rin ang katotohanang labis na pagod na ang kanyang katawan. Patuloy na nag-atake siya, halos base sa instinct, at nagsimula ulit sa mga atake. At habang patuloy na nalilimutan ang lahat, ang kanyang mga atake ay naging mas magaan at mas walang hirap. At sa dantian ni Brian Ye, isang agos ng hangin na tila hindi umiiral ay nagsimulang lumitaw, patuloy na dumadaloy sa lahat ng ugat ni Brian Ye, patuloy na nagre-replenish at nagre-repair ng kanyang mga kalamnan. Ang mga pagkonsumo sa ugat ay nag-repair ng pinsalang dulot ng pag-atake ng lalaking nakasuot ng itim. Okay. Ano ito? Matapos magpatuloy ang atake ni Brian Ye ng higit sa 10 minuto, ang mukha ng lalaking nakasuot ng itim ay sa wakas nagbago. Sa wakas ay napansin niya na may mali. Ang batang ito ay tila hindi napapagod, paano siya nakapagpatuloy ng ganito katagal. Ayon sa kanyang pagtatasa, hindi dapat kayanin ng batang ito ang higit sa 3 minuto, ngunit ngayon ay nakapagpatuloy na siya ng hindi bababa sa 10 minuto. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng bakas ng pag-aalala at paggalaw sa isipan ng lalaking nakasuot ng itim. Ayos lang, sigurado akong hindi siya tatagal ng matagal. Ngunit ang daluyong ng paggalaw at pag-aalala ay hindi nagtagal. Sa isang iglap, nakabawi ang lalaking nakasuot ng itim, kahit na ang hitsura sa mukha ni Brian Ye ay tila unti-unting nagiging hindi gaanong pagod. Ngunit ang lalaking nakasuot ng itim ay palaging naniniwala na ang potensyal ng katawan ng tao ay laging may limitasyon at imposibleng masyadong pigain. Sa harap ng kanyang ganap na lakas, ang kabaliwan ni Brian Ye ay hindi tatagal ng matagal. Ngunit nagsimula na rin siyang gumawa ng ilang pagbabago. Bagamat kailangan pa rin niyang magdepensa, hindi na siya kasing dali ng dati sa pagdepensa, kundi nagdagdag na siya ng kaunting lakas sa kanyang mga kamay. Hindi na siya basta-basta naghihintay na mapagod si Brian Ye, kundi sinimulan na niyang gamitin ang kanyang lakas upang aktibong pabilisin ang pagkapagod ni Brian Ye. Boom! Agad na lumabas ang pagbabago ng lalaking nakasuot ng itim sa laban. Ang tunog ng impact sa hangin ay naging mas matindi, at ang lakas mula sa mga kamao at paa ni Brian Ye ay naging mas masidi, at ang dull pain na nararamdaman ay lumalakas. Kung ito ang dating Brian Ye, sa ilalim ng atake ng lalaking nakasuot ng itim, malamang na hindi na siya makakapagpatuloy sa puntong ito. Gayunpaman, si Brian Ye, na pumasok sa kakaibang estado sa puntong ito, ay ganap na hindi nakakapansin sa mga pagbabagong ito, kahit na ang sakit na dulot ng kanyang mga kamao at paa ay tila hindi na siya komportable. Pagkatapos ng bahagyang pagyanig ng kanyang kamao, muling nagpakawala ng suntok, at pagkatapos ng bahagyang pagyanig ng kanyang mga daliri, muling sinipa.
Patuloy na mabilis ang laban ng dalawa. Ang oras ng laban ng dalawa ay mabilis ding lumipas. Sa pagitan ng mabilis na mga kamao at paa, higit sa 10 minuto ang lumipas muli. Hindi. Imposibleng mangyari ito. Paano siya nakapagpatuloy ng ganito katagal? Matagal na siyang pagod, at ang lakas niya ay hindi umabot sa level na ito. Habang mabilis na sumusuntok, ang mga mata ng lalaking nakasuot ng itim ay nakatingin kay Brian Ye, na patuloy na umaatake sa kanya na parang bagyo, at ang mukha niya ay sa wakas nagbago muli. Sa pagkakataong ito, talagang naramdaman niyang hindi komportable, talagang natatakot. Ang batang nagngangalang Brian Ye ay talagang nakapagpatuloy ng ganito katagal, at kahit sa ilalim ng kanyang buong kontra-atake, patuloy pa rin siyang nagtutuloy. Hindi pa siya bumagsak. Ano ang nangyayari? Ang batang ito, hindi ba siya robot? Paano siya walang pagod? Paano niya kayang tiisin ang ganitong malakas na kontra-atake? Ang lakas niya ay malinaw na hindi ganoon kalakas. Lahat ng ito ay talagang laban sa common sense. Puno ng takot, pagdududa, at hindi pagkakaunawaan ang puso ng lalaking nakasuot ng itim. Talagang nakakabaliw, hindi niya maunawaan ang lahat ng ito sa harap niya, ang kanyang puso ay patuloy na sumisigaw ng hindi pagkakaayon, na paulit-ulit na sinasabi sa kanyang sarili na ito ay tiyak na imposibleng mangyari, ngunit ang totoong kamao ni Brian Ye ay patuloy na lumilitaw sa harap niya. Hindi, imposibleng hindi siya pagod, tiyak na magiging pagod siya, at sa lalong madaling panahon, siya ay babagsak. Ang lalaking nakasuot ng itim ay patuloy na nagpapaaliw sa kanyang sarili, na si Brian Ye ay tiyak na nasa dulo ng laban, tiyak na nagpapanggap lamang siyang kalmado ngayon, at sa lalong madaling panahon ay hindi na niya kayang magpatuloy. Ngunit habang lumipas ang oras, si Brian Ye ay walang pagbabago. Patuloy pa rin siyang parang isang makina na patuloy na naglalabas ng suntok pagkatapos ng suntok. At ang enerhiya sa sariling katawan ng lalaking nakasuot ng itim ay mabilis na bumababa. Paano ito posible? Ang batang may apelyidong Ye, sa pagkakataong ito kahit na ikaw ay isang pusa na may 9 na buhay, patay ka na. Huwag nang sabihin ang 9 na buhay, kahit 10 buhay ay patay na. Sa isang mainit na bar sa Yanjing City, nakaupo si Mr. Ralph Lin sa isang sulok, umiinom ng kanyang paboritong burning knife, habang nakikinig sa malakas na tunog ng metal mula sa kanyang mga tenga, pinagmamasdan ang maganda at nakakaakit na babaeng mananayaw sa entablado na sumasayaw ng may lakas sa ritmo, at ang mga lalaki at babaeng iba't iba ang uri na sumasayaw kasama nila, may bilog na mukha, sa ilalim ng palaging gumagalaw na mga ilaw, ay nagpapakita ng isang nakakatakot na itsura. Kakausap lang niya kay Christian Gao para sa patunay. Sa tabi ni Christian Gao, ang misteryosong master ay personal ng kumilos. Nang makuha niya ang balita, alam na niya na sa pagkakataong ito, tiyak na tapos na. Ang lalaking ito na si Brian Ye ay tiyak na mamamatay ng sobra. Ngayon na ang misteryosong master ay lumabas na, kahit na ang panig ni Brian Ye ay mayroong talagang isang master na nagpoprotekta sa kanya, tiyak na mamamatay si Brian Ye sa pagkakataong ito. Ang misteryosong master na iyon ay napakalakas, walang sinuman sa mundong ito ang makakalaban sa kanya. Sa isang paraan, naramdaman niya na ang misteryosong master ay hindi na maituturing na isang tao, ngunit dapat na maituturing na isang sobrang tao na umiiral sa alamat. Ang kanyang nakakatakot na kasanayan ay hindi na maabot ng mga tao. Nakita niya lang ang misteryosong master na iyon na sumuntok ng minsan, ngunit hindi niya malilimutan ang panahong iyon. Ang mga steel pipes isa-isa, sa mga kamay ng misteryosong master, ay tila naging malambot na lubad. Nang iikot nila ang kanilang mga kamay, ito ay naging isang bola ng mga ikot. Ang mga kalaban na hindi mapapantayan ang lakas sa kanyang mga mata, sa harap ng misteryosong master na iyon, ay parang mga langgam isa-isa, at inilipat lamang niya ang kanyang daliri upang mamatay. Pagkatapos ng panahong iyon, sa loob ng mahabang panahon, medyo ayaw niya, hindi niya matanggap ang mga pangyayaring nangyari noong araw na iyon, at nagtataka kung ang nangyari noong araw na iyon ay totoo. Hanggang sa kalaunan ay muling lumitaw ang nakakatakot na master sa harap niya at nagsimulang turuan siya ng ilang martial arts at pagpapabuti ng kanyang lakas, doon niya lubos na natiyak na ang eksena na nakita niya ay totoo nga sa mundong ito, lumalabas na mayroong talagang ganitong maalamat na martial arts master. At iyon ang panahon kung kailan nagsimula ang pagbabago ng kanyang buhay, at nagsimula siyang maging presidente ng Blue Dragon Association ng paunti-unti. Paano hindi mamamatay si Brian Ye kung ang ganitong nakakatakot na nilalang ay kumilos?
Nang maisip niya na ang lalaking nagngangalang Brian Ye ay sa wakas ay mamamatay na, at kahit na siya ay madurage sa mga kamay ng nakakatakot na master na iyon tulad ng mga kalaban na halos mapatay niya noong araw na iyon, ang puso ni Mr. Ralph Lin ay nagkaroon ng isang uri ng hindi maipaliwanag na kasiyahan. Oo, ito ay dinurog hanggang sa mamatay. Ang misteryosong master noong araw na iyon ay dinurog ang kanyang mga kalaban isa-isa, parang langgam. Brian Ye. Mula ngayon, ang pangalang ito ay mawawala sa mundong ito. Oh, tila mali iyon. Si Brian Ye ay maaaring magkaroon pa rin ng pangalan, ngunit ang lalaking nagngangalang Brian Ye sa North Suburb 3rd Hospital ay mawawala. Sa bilya ni Christian Gao, nakahiga si Christian Gao sa pinakakomportableng posisyon sa leather sofa na espesyal na dinala mula sa France sa kanyang paglalakbay. Ang maliwanag na pulang baso ng alak sa kanyang kamay ay dahan-dahan at magandang gumagalaw. Simula nang lumitaw ang lalaking nagngangalang Brian Ye sa kanyang paningin, matagal na panahon na simula nang maging ganito kaganda ang kanyang kalooban tulad ng ngayon. Masasabi pa nga na ang lalaking ito na si Brian Ye ay parang bituin na nagdadala ng kamalasan sa kanya. Simula nang lumitaw siya, ang kanyang kalooban ay nasa napakasamang estado. Ang kanyang buhay at trabaho ay palaging maayos. Maraming bagay ang nagsimulang maging hindi matagumpay. Ito rin ang isa pang mahalagang dahilan kung bakit galit na galit siya sa lalaking ito na si Brian Ye, bukod sa paglakas ng loob na saktan ang damdamin ni Dr. Allison Zhao, na hindi niya kayang tiisin. Ayaw niyang ang mga mata ni Dr. Allison Zhao ay may nakakasilaw na lalaki na may hindi mahuhulaang presensya. Ayaw niya lalo na sa kanyang buhay at trabaho, ang anumang hindi matagumpay na paglitaw. Ang kanyang karera at buhay ay dapat na bumalik sa dati nang sa lalong madaling panahon. Noong una, hindi niya gaanong pinansin ang bagay na ito. Naramdaman niya na ito ay isang bagay na kasing simple ng pag-inom ng tubig. Upang burahin ang isang tao sa mundong ito, para sa mga ordinaryong tao, marahil ay hindi madali, ngunit para kay Christian Gao, ito ay isang napakasimpleng bagay. Hindi niya iniisip na ito ay isang mali. Anuman, sa mundong ito, maraming tao ang nawawala araw-araw, tama ba? Binilisan niya lang ang proseso ng pagkawala ng isang tao. Ngunit hindi niya inaasahan na ang bagay na ito, na tila sa kanya ay kasing simple ng pag-inom ng tubig, ay magkakaroon ng hindi inaasahang mga sitwasyon ng sunod-sunod. Sinubukan niya ito ng ilang beses at nabigo. Ito ay nagdulot sa kanya ng matinding galit at kahihiyan. Ang pakiramdam na ito ay parang isang taong nakakakita ng isang maliit na nakakainis na langgam na lumilitaw sa kanyang mesa, at pagkatapos ay kusang gusto niyang durugin ito hanggang sa mamatay, ngunit nalaman niyang hindi pa ito nadudurog matapos ang ilang pagdurog. Kahit na sa ilalim ng galit, si Mr. Ralph Lin, ang kanyang mahusay na tauhan na halos gusto niyang suportahan gamit ang isang kamay, ay kailangang linisin ng direkta. Gayunpaman, naniniwala siya na ang langgam na ito ay tiyak na mapapatay ngayon. Ngayong gabi ay ang simula ng kanyang pagbabalik sa orihinal na maayos at magandang buhay. Dahil ngayong gabi, upang patayin ang langgam, nagpadala siya ng isang tigre. Oo, sa kanyang mga mata, si Brian Ye ay isang maliit na langgam, at si Altheo Long ay isang tigre. Kahit na gamitin ang tigre upang ilarawan si Altheo Long, naramdaman niya na ito ay medyo kulang. Tungkol sa lakas ni Altheo Long, walang sino man sa mundong ito ang mas nakakaalam kaysa sa kanya. Si Altheo Long na nagprotekta kay Dr. Allison Zhao na nasa Yanjing City, ay itinuturing lang isang tauhan, at ang kanyang lakas ay medyo malakas na, ngunit kahit sa harap ni Altheo Long, ay tiyak na hindi makakalaban ng 30 galaw. Paano kaya ilalarawan ng isang mabangis na tao gamit ang isang mabangis na tigre? Gayunpaman, ang tigre ay hari na ng kagubatan, kaya maaari lamang niyang maliitin si Altheo Long. Ang paggamit ng isang tigre upang tapakan ang isang maliit na langgam hanggang sa mamatay, posible bang magkaroon pa ng mga pagkakamali? Ito ay halata na imposible. Ang batang may apelidong Ye, kayang gawin ni Altheo Long mismo ang trabaho, kahit na ikaw ay patay na, dapat kang makaramdam ng karangalan sa ilalim ng Jekwon. Sa ilalim ng normal na kalagayan, si Altheo Long ay hindi kailanman kikilos. Sa mga nakaraang taon, sa napakaraming dinurog na mga langgam, wala pang record ng pagkilos ni Altheo Long. Dahan daw ang uminom si Christian Gao ng isang lagok ng maliwanag na pulang alak, nararamdaman ang malambot na bango sa kanyang lalamunan, at isang ekspresyon ng walang kapantay na kasiyahan ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Gusto mo bang magpatuloy sa pakikipaglaban? Kahit gaano pa man ang pag-ayaw ng lalaking nakasuot ng itim, isang napaka-realistic na problema ang iniharap sa kanya.
Ang lakas sa kanyang katawan, matapos ang mahabang laban, ay nagsisimulang maging mahirap panatilihin. Ang kanyang enerhiya at konsentrasyon ay nagsisimulang mapagod, at ang kanyang reaksyon ay nagsisimulang bumagal. Sa patuloy na pag-atake ni Brian Ye, hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang dating kalmado. Sa halip, nagsisimula na siyang mahirapan. Kung hindi siya mag-iingat at mabagal ang kanyang reaksyon, baka masuntok siya ng malakas ni Brian Ye. Mukhang nabaligtad na ang sitwasyon nang hindi niya namamalayan. Sa simula, si Brian Ye ang nakaramdam ng matinding presyon. Si Brian Ye ang kailangang pumili kung lalaban o hindi sa lalaking nakasuot ng itim. Ngayon naman ay siya na ang kailangang pumili kung susuko ba siya sa pakikipaglaban at aalis. Isang matalinong tinig ang nagsasabi sa kanya na sa puntong ito, matalino na ang sumuko at umalis agad. Kung magpapatuloy siya sa pakikipaglaban, maaaring mapahamak siya. Ngunit matapos ang matagal na pakikipaglaban, ngayon ay susuko na siya, talagang hindi siya makapaniwala. Lalo na kapag naisip niya ang lakas ng taong nagngangalang Brian Ye, talagang mas mahina siya kaysa rito. Nang isipin niya ang simula, lubos niyang hinahamak ang taong may apelyidong Ye. Nararamdaman niya na kaya niyang talunin ang taong ito sa isang suntok lang. Ngayon sa pagtatapos ng laban, kailangan pa niyang tumakas, mas lalo niyang nararamdaman ang kahihiyan. Hindi pa niya naranasan ang ganitong kahihiyan sa kanyang buhay. Magtiis pa tayo ng sandali. Hindi ako naniniwala, talagang isang walang sawang makina siya. Sa huli, kinagat ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang ngipin, ayaw pa ring umalis ng ganito, at nagpas siyang magtiis. Sa kanyang puso, mayroon pa ring bakas ng pag-asa, umaasa na si Brian Ye ay makararating sa sukdulan ng kanyang pagkapagod at babagsak. Ang lahat ng mga pagbabagong ito sa labas, pati na ang mga pagbabago sa kanyang katawan, ay hindi alam ni Brian Ye. Si Brian Ye ay lubos na nalubog sa isang kamangha-manghang martial art realm. Parang naunawaan na niya ang sinasabi ng Buddhist school. Ang estado ay ang kanyang kasalukuyang estado. Hindi niya nauunawaan ang Dharma. Ang kanyang nauunawaan ay ang kasanayan sa pakikipaglaban. Lubos na pumasok siya sa isang proseso ng pagsasanay sa sarili. Ang kanyang katawan ay basta na lang umaatake ng may instinct, patuloy na naisasagawa ang mga atake sa kanyang puso. Bagamat ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa lalaking nakasuot ng itim, sa kanyang paningin, ang lalaking nakasuot ng itim ay hindi na ang kalaban na nagpagalit sa kanya, kundi naging kanyang kasangkapan sa pagsasanay, isang buhay, nag-iisip, at nakikipaglaban na kasangkapan sa pagsasanay. Hindi alam ni Brian Ye kung gaano siya kaswerte na nasa estadong ito. Gaano karaming mga pagkakataon at kondisyon ang kinakailangan. Una sa lahat, kung hindi niya masigasig na pinag-aralan ang 10,000 Beast Boxing, kung hindi siya patuloy na nag-iisip, kung hindi siya tumigil sa pag-unawa, at kung hindi siya nagkaroon ng malalim na akumulasyon, si Brian Ye ay tiyak na hindi papasok sa estadong ito. Pangalawa, ang napakalaking presyon na dulot ng lalaking nakasuot ng itim, at ang matinding galit sa kanyang puso. Kung ang lalaking nakasuot ng itim ay nagbigay sa kanya ng napakalaking presyon at pinilit siya sa tanging bulag na lugar, hindi niya mailalabas ang kanyang potensyal, ngunit kung hindi dahil sa matinding galit sa kanyang puso, hindi niya gugustuhing tumakas at hayaan siyang kagatin. Kung gusto niyang makipaglaban ng husto sa lalaking nakasuot ng itim, imposibleng itulak ang kanyang sarili sa isang matinding estado. Panghuli, at ang pinakamahalagang punto, ay ang paglilinang ng kanyang longevity tactics ay eksakto sa isang mahalagang yugto. Ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay nasa proseso ng paggupit ng buhok at paglilinis ng utak, papasok sa proseso ng innate mula sa day after tomorrow. Ang paggupit ng buhok at paglilinis ng utak ay talagang isang proseso ng pagpapakinis ng mga buto at ugat. Ito ay isang mas malalim na pagpapakinis ng mga buto at ugat. Sa prosesong ito, sa normal na mga kalagayan, nagawa na niyang magkaroon ng breakthrough sa pamamagitan ng matagal na pagsasanay, ngunit mayroong isang espesyal na sitwasyon. Maaaring tulungan ito ng panlabas na pugiling. Si Fang Shi or Fong Saiyok, ay isang martial artist and folk hero mula sa Qing Dynasty, isang henerasyon ng mga bayani na madalas lumitaw sa mga pelikula at palabas sa telebisyon, ay nagawang matagumpay na makapasok sa innate realm sa murang edad at maging isang kilalang master sa mundo, dahil ang kanyang ina ay gumamit ng iba't ibang mga gamot simula sa pagkabata. Sanayin ang kanyang mga kalamnan at buto, at gamitin ang kanyang sariling mga kalamnan upang i-polish at pasiglahin ang kanyang innate energy, upang matulungan ang iba na makapasok sa innate realm sa kanilang kabataan. Ang pamamaraang ito ng pagpapakinis ay napakahirap. Ang mga kondisyong kinakailangan ay napakahigpit. Sa buong kasaysayan, kakaunti lang ang mga taong nagtagumpay na tulad ni Fang Shio.
Karamihan sa mga tao ay umaasa pa rin sa kanilang sariling pagsisikap upang linangin ang pagkatalo ng mga demonyo, upang mag-accumulate, at pagkatapos ay ang breakthrough ay natural na darating. Hanggang ngayon, kahit na ang pamamaraang ito ay halos nawala na. Ilang tao sa mundo ang nakakaalam ng pamamaraang ito, hindi nabanggitin ang pagtulong sa pamamaraang ito. Hindi rin alam ni Brian Ye. Ang matandang lalaki na nagturo kay Brian Ye ng Changsheng Ju Techniques, nagturo sa kanya ng 10,000 Beast Feast, at ginabayan siya sa martial arts ay hindi rin alam ang mga pamamaraang ito. Ngunit hindi alam, hindi ibig sabihin na nawala na ang pamamaraang ito. Ang pamamaraang ito ay umiiral pa rin. Habang nagsusumikap si Brian Ye sa lalaking nakasuot ng itim kanina, nakilala niya lang ang kondisyong ito. Ang lakas na ginagawa ng lalaking nakasuot ng itim laban sa mga kamao at daliri ni Brian Ye ay bumuo. Ang pagpapakinis ng mga ugat ni Brian Ye ay nagpasigla sa innate aura sa dantian ni Brian Ye, na nagdulot sa kanyang longevity art na gumana ng natural at pumasok sa isang estado ng paglilinang. Ito ang dahilan kung bakit kaya niyang magpatuloy sa gayong malakas na kontra-atake mula sa lalaking nakasuot ng itim. Kapag siya ay lubos na pagod na, kaya niyang labanan ang lalaking nakasuot ng itim ng ganito katagal. Kung wala ito, kung hindi dahil sa innate aura sa katawan ni Brian Ye na nagdulot kay Brian Ye na natural na makapasok sa estado ng paglilinang, kahit na pinag-aralan pa ni Brian Ye ang One Beast Fist ng mas malalim, wala itong kabuluhan. Kahit na mapilit siya sa matinding estado ng lalaking nakasuot ng itim, kahit na makapasok siya sa kamangha-manghang estado ng pag-unawa, siya ay madaling matatalo ng lalaking nakasuot ng itim. Dahil ang malinaw na sakit mula sa kanyang mga kamao at daliri ay magpapagising sa kanya. At ang pagod na katawan ay magpapawalang bisa sa kanyang mga atake. Tulad ng iniisip ng lalaking nakasuot ng itim sa simula, sa harap ng ganap na lakas, kahit gaano pa kagaling ang mga kasanayan sa pag-atake, wala itong kabuluhan. Ang pag-iisip ng lalaking nakasuot ng itim ay talagang tama. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ang pagpasok ni Brian Ye sa ganitong espesyal na estado sa pamamagitan ng pagkakataon. Kung alam niya ang katotohanan at alam na naging tao siya na tumulong kay Brian Ye na linisin ang kanyang mga kalamnan at pukawin ang kanyang innate aura bago niya pamalaman, at naging sparring partner din siya ni Brian Ye at kasangkapan sa pagsasanay ni Brian Ye, natatakot lang siyang magsusuka siya ng dugo. Siyempre, kung alam niya ito, hindi na siya magpapatuloy sa pakikipaglaban kay Brian Ye at magpapatuloy na maging training partner ni Brian Ye. Sa kasamaang palad, hindi niya alam. Sa katunayan, hindi lang siya, kahit napapalitan siya ng sinuman, hindi niya kailanman maiisip na si Brian Ye ay papasok sa ganitong kamangha-manghang estado sa ilalim ng lahat ng mga pagkakataong ito. Ang resulta ng hindi pagkakaalam ay ang lalaking nakasuot ng itim ay patuloy na kinagat ang kanyang ngipin at nagtitiis, gustong maghintay na mahulog si Brian Ye. At ang resulta ng pagkagat ng kanyang ngipin at pagtitiis ay ang pagkaubos ng enerhiya sa kanyang katawan, at ang kanyang espiritu ay nagiging mas kinakabahan. At habang mas kinakabahan, mas mabilis ang pagkaubos, na isang masamang cycle. Sa simula ng laban, si Brian Ye ang nahuli sa masamang cycle na ito. Kung hindi dahil sa pagsulong niya sa kanyang matinding estado at sa pamamagitan ng pagkakataon, siya ay tiyak na matatalo ng lalaking nakasuot ng itim. Ngunit ngayon, ang lalaking nakasuot ng itim naman ang nasa cycle na ito. Kung ang lalaking nakasuot ng itim ay hindi makakagawa ng breakthrough tulad ng swerte ni Brian Ye, kung may pagkakataon, tiyak na mapapahamak siya sa ilalim ng mga kalagayan ng pagkasira at paglaki. At ang pagkakataon tulad ni Brian Ye ay malinaw na hindi isang bagay na maaaring makuha ng lahat, at maaaring wala sa 10-10 milyong tao. Malinaw na, ang lalaking nakasuot ng itim ay hindi naging isa sa mga maswerteng tao tulad ni Brian Ye. Sa wakas, matapos kagatin ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang ngipin at magtiis ng higit sa 10 minuto, ang kanyang bilis ay sa wakas ay hindi na napantayan ang pag-atake ni Brian Ye. Isang pagkukulang sa kanyang depensa ang sa wakas ay lumitaw. Ang suntok ni Brian Ye ay direktang tumama sa kanyang dibdib. Snap! Kasabay ng malakas at malinaw na tunog, ang katawan ng lalaking nakasuot ng itim ay biglang umatras, isang mukha na matagal nang mapatla dahil sa kawalan ng sikat ng araw, ngayon ay kasing puti ng papel. Paano ito nangyari? Paano ito nangyari? Naramdaman ang pag-ikot ng dugo sa katawan, naramdaman ang makapangyarihang lakas sa suntok ni Brian Ye, ang tingin ng lalaking nakasuot ng itim, na nakatingin kay Brian Ye na sumuntok sa kanya, sa kanyang puso ay puno ng pag-ayaw, galit. Si Brian Ye, na malinaw na mas mahina kaysa sa kanya, ay talagang nagpatuloy hanggang sa huli, at talagang nagkaroon ng huling tawa.
Sa kanyang mga mata, si Brian Ye, na madaling matatalo niya, ay sa wakas ay natalo siya. Ang malupit na katotohanan ito ay talagang napakahirap para sa kanyang tanggapin. Gayunpaman, kahit gaano man ito kahirap tanggapin, gaano man siya kaayaw, gaano man siya kagalit, gaano man siya kalito sa kanyang puso, ang katotohanan ay katotohanan. Ang bahagyang sakit sa kanyang dibdib, pati na ang pag-ikot ng chi at dugo, ay nagsasabi sa kanya ng katotohanan ito. Ano ito? Talaga bang natalo ko ang lalaking nakasuot ng itim? Sinampal ko lang siya kanina. Gamit ang matatag na palad kanina, at habang nawawala ang lalaking nakasuot ng itim sa kanyang paningin, si Brian Ye ay sa wakas ay nagising mula sa kanyang kakaibang estado. Nang makabawi siya, tiningnan ni Brian Ye ang kanyang palad, pagkatapos ay tiningnan ang lalaking nakasuot ng itim sa harap niya, ang mukha niya ay nagulat. Talaga bang natalo kita? Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas ni Brian Ye ang kanyang ulo, at tiningnan ang lalaking nakasuot ng itim na mukhang mapatla at halos hindi na makakita ng may pag-aalinlangan. Off! Kahit na siya ay tinamaan ng palad ni Brian Ye na may dugo at dugo, ang kanyang dibdib ay labis na nanakit, ang kanyang puso ay puno ng pag-ayaw, galit, at kahihiyan, at hindi siya nagsusuka ng dugo. Sa puntong ito, narinig niya ang mga salita ni Brian Ye. Isang bangkos ng dugo ang agad na lumabas. Ang batang ito, nakakuha ng bargain, pero nagbebenta pa rin ng mabuti. Sinadya niya itong sabihin para mapahiya siya. Ang mga mata ng lalaking nakasuot ng itim ay puno ng mga ugat ng dugo, at halos sumabog ang apoy sa kanyang mga mata. Hindi ba't ang galing-galing mo kanina? Hindi ba't minamaliit mo ako at tinatrato mo ako ng may paghamak? Hindi ba't akala mo madali lang akong maalis? Ang resulta, tingnan mo, bakit ikaw pa ang natalo sa akin? Ito ang mga salitang sumagi sa isip ng lalaking nakapangitim nang marinig niya ang mga sinabi ni Brian Ye, at naunawaan niya ang kahulugan ng mga salita ni Brian Ye. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Mahigpit na tinitigan ng lalaking nakapangitim si Brian Ye, kinuyam ang kanyang mga kamao gamit ang dalawang kamay, at sumigaw ng may matinding kalungkutan at galit sa kanyang puso. Pwede kang patayin, pero hindi ka pwedeng insultuhan. Ang batang ito ay naglakas loob na insultuhan siya ng labis. Anong kahihiyan? Isang tunay na kahihiyan. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan sa buong buhay niya. Pakiramdam ng lalaking nakapangitim na sisubog na ang kanyang utak. Ganun ba kalakas ang palad kanina? Nagsuka ba siya ng dugo? Walang katuturan, sa lakas ng lalaking nakapangitim, hindi ba dapat posible iyon? Nang makita ang lalaking nakapangitim na nagsusuka ng dugo, hindi maiwasang magpakita si Brian Ye ng pagtataka. Bagamat medyo nalilito pa rin siya ngayon, hindi pa rin niya alam kung paano siya nakayanan at kung paano niya natalo ang lalaking nakapangitim, ngunit medyo malinaw pa rin sa kanya ang lakas ng lalaking nakapangitim. Ano ang ekspresyon sa mukha ng lalaking ito? Kahit na natalo siya, kahit na nasample siya sa palad, hindi siya magiging ganito kalungkot at galit. Tinitigan siya ng may pagkamuhi. Tama. Nang maramdaman niya ang lungkot at galit sa mukha ng lalaking nakapangitim at ang pagkamuhi sa kanyang mga mata, lalong nagulat ang ekspresyon ni Brian Ye. Ngunit agad din siyang nakabawi, naaalala ang isang bagay, at isang ngisi ang lumitaw sa kanyang mga mata. Talagang inaakala ng mga taong ito na sila'y may katungkulan, at ang buhay ng iba ay hindi buhay. Ang aksidente sa sasakyan ay pumatay ng napakaraming tao, dumaan lang siya na sinasabing malas sila, at siya ay sinampal lang, na para bang pinatay ang kanyang ama at kaaway. Sino ang nagbigay sa kanila ng ganito kalakas na kumpiyansa at nagparamdam sa kanila na napakagaling nila sa sarili? Ngayon, sasabihin ni Brian Ye sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng pagkakapantay-pantay ng lahat ng nilalang. Papatikiman niya ito ng sakit ngayon. Kinuyam ni Brian Ye ang kanyang mga kamao. Bata, ang pagkamuhi ngayong araw, naaalala ko, hindi kita titigilan. Bagamat puno ng galit at kahihiyan ang kanyang puso, gusto niyang sumugod at makipaglaban kay Brian Ye, ang batang nagbigay sa kanya ng pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay, at gusto niyang kainin ang laman at dugo ni Brian Ye kaagad, ngunit ang lalaking nakapangitim ay hindi pa rin nawawalan ng katinoan, at ang natitirang katinoan ay nagkontrol sa kanyang pag-uudyok. Pagkatapos kagatin ang kanyang ngipin at mag-iwan ng isang malupit na salita kay Brian Ye, tumakbo siya palayo ng hindi lumilingon. Ha! Tumakas! Tumakas lang. Si Brian Ye, na handa ng kumilos para turuan ang lalaking nakapangitim, hayaang matikman ng lalaking nakapangitim ang kanyang kamao, at umalis ng walang pag-aalinlangan. Nagulat ang lalaking nakapangitim.
Hindi niya talaga inaasahan na ang lalaking nakapangitim na nakatitig sa kanya ng may galit kanina, na parang susugod para makipaglaban sa kanya anumang oras, ay aalis ng biglaan. Habulin. O hindi nahahabulin. Pagkaraan ng ilang sandali, nakabawi si Brian Ye, nakatitig sa likuran ng lalaking nakapangitim, at dalawang pagpipilian ang sumagi sa kanyang isipan na parang kidlat. Hayaan na lang natin siyang mabuhay sa pagkakataong ito. Matapos suriin ang mga posibilidad sa kanyang isipan na parang kidlat, nagpasyang sumuko si Brian Ye sa nakakaakit na ideya na habulin ito. Una, baka hindi niya ito mahabol. Bagamat nagsuka ng dugo ang lalaking nakapangitim kanina, ang bilis pa rin niya sa pagtakbo ay medyo mabilis, at dahil hindi niya inaasahan, natigilan siya sandali at napalampas ang isang pagkakataon. Pangalawa, nararamdaman niya na kahit na mahabol niya ito, baka hindi niya ito mapaamo. Batay sa bilis ng pagtakbo ng lalaking nakapangitim, ang pinsalang idinulot niya lang sa lalaking nakapangitim ay hindi gaanong malaki. Ipinakita ng lalaking nakapangitim ang ganitong kagalingan, at ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay hindi maganda, kahit na ang lakas ng mga palad at paa ng lalaking nakapangitim ay nagpukaw sa likas na enerhiya sa katawan ni Brian Ye, na nagdulot sa kanya na automatikong pumasok sa estado ng pagsasanay. Tinulungan siya nitong makayanan ang labanang ito, ngunit ang kanyang pagkatalo ay naroon pa rin. Ngayon na nawala ang mahiwagang estado, ang kanyang automatikong estado ng pagsasanay ay natural na titigil, at ang bakas ng likas na aura sa kanyang katawan ay automatikong mawawala muli sa kanyang katawan. Sa mahiwagang estado, ang mga bagay na nawala ng sandali bago ang mga damdamin tulad ng pagod at sakit ay agad na bumalik. Nang magising lang siya, ang kanyang mga damdamin ay hindi pa lubos na nakabawi, hindi gaanong malinaw at malalim, ngunit ngayon, ang lahat ng damdamin ay nagiging malinaw. Isa pang napakahalagang punto ay ang mga taong ito mula sa Blue Dragon Club ay narito pa rin. Sa halip na habulin ang lalaking nakapangitim, mas mainam na tingnan kung makakakuha siya ng kapakipakinabang na impormasyon mula sa mga taong ito mula sa Azure Dragon Society. Sa makatuwid, matapos ang komprehensibong pagsasaalang-alang, pansamantalang isinantabi ni Brian Ye ang kanyang plano na habulin ang lalaking nakapangitim. Isang araw, tiyak na lilinisin kita. Tiyak na papatikiman kita ng pakiramdam na parang langgam ka. Papatikiman kita ng buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Tiningnan ni Brian Ye ang direksyon ng lalaking nakapangitim, isang determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Ano? Sa pintuan ng bar sa Yanjing City, biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Murphy Chen habang nakikinig sa mga salita mula sa mikropono. Kilala siya sa kanyang kalmado at mahinahong ugali. Sa kanyang mga mata, walang karaniwang nakikita. Kahit na bumagsak ang langit, hindi magbabago ang kulay ng kanyang katahimikan. Hindi dahil biglang lumala ang psikolohikal na pagtitiis ni Murphy Chen ngayon, ngunit dahil ang mga salita sa mikropono ay may napakalaking epekto sa kanya. Ferdy, totoo ba yan? Pagkaraan ng ilang sandali, pinigilan ni Murphy Chen ang pagkataranta sa kanyang puso at muling nagtanong. Brother Long, sinumpaan ko sa iyo. Totoo ang sinabi ko. Nakahiga pa rin kami sa ospital. Brother Long, kailangan mong pumunta at iligtas kami. Ang aming pera ay kinuha ng lalaking may apelyidong Ye. Ninakaw niya ito, at wala na kaming pera sa aming katawan. Ang tunog mula sa mikropono ay ang boses ni Jason Zing na ang mga paa ay nabali ni Brian Ye sa tindahan ni Mr. Joe Dello. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang isang napakahalagang bagay na ito? Sa halip, hinintay mo pa itong sabihin sa akin. Matapos makuha ang tiyak na sagot ni Jason Zing, agad na naramdaman ni Murphy Chen na sabog ang kanyang utak, at umalangaw-ngaw ang kanyang isipan. Akala niya ay may aksidente sina Jason Zing at iba pa sa tindahan ni Mr. Joe Dello at inaresto sila ng pulisya. Nagtataka siya kung bakit hindi siya kinausap ni na Jason Zing at iba pa para ayusin ito, ngunit ngayon ay gusto niyang mag-ayos ng isa pang mahalagang bagay, wala siyang panahon na alagaan sila pansamantala, kaya hindi niya ito pinansin, ngunit hindi niya inisip na ang bagay ay ibang-iba sa kanyang iniisip. Hindi sila nahuli ng pulisya, ngunit ng isang lalaking nagngangalang Brian Ye na binasag ang kanilang mga kamay at paa. Ang tawag noong araw na iyon ay hindi ginawa ng pulisya, kundi pinilit sila ng lalaking nagngangalang Brian Ye na tumawag. Ang lalaking nagngangalang Brian Ye ay isang supermaster, kayang talunin ang higit sa 100 master. Ang balitang ito ay nagpagulo sa kanya kaagad. Nagayos lang siya ng isang malaking eksena laban sa lalaking si Brian Ye ngayon.
Bagamat wala siyang anumang matibay na ebidensya upang patunayan na ang Brian Ye na pinag-uusapan nila ay ang Brian Ye na kanyang target ngayon, sinabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na sila ay iisang tao. Ang figure ay payat, mukhang mahinahon. Ang lahat ng mga paglalarawang ito ay eksaktong tumutugma. Paano magkakaroon ng dalawang magkatulad na nilalang sa mundong ito? Kung ang dalawang Brian Ye ay iisang tao, kung gayon ang aksyon na kanyang inayos ngayon ay mapanganib. Kung si Brian Ye ay kasing lakas ng inilarawan ni Jason Zing, natatakot ako na kahit na ipadala niya sina Ren Wu at Allen ang dalawang pinaka-elite na manlalaro sa Blue Dragon Association ngayong gabi, at ang lahat ng mga elite ng Blue Dragon Association ay ginamit, baka hindi niya kayang talunin si Brian Ye. Brother Long, palagi kitang kino-contact, ngunit hindi mo ako pinapansin. Paano ko sasabihin sa iyo? Hindi lang ikaw, kinausap ko sina Joshua Ching at Kuya Max, pero hindi ko rin sila makausap. Napakasama ng loob ni Jason Zing at totoo. Paano niya hindi mako-contact si Brother Long? Mula kagabi hanggang ngayon, hindi niya alam kung ilang beses na siyang nakikipag-ugnayan sa mga tao sa organisasyon ng Blue Dragon Association, at gusto niyang iulat ang sitwasyon sa mga tao sa organisasyon. Siyempre, ang pinakamahalaga ay ang humingi ng tulong sa organisasyon. Bilang resulta, walang sino mang nagbigay pansin sa kanya. Nadama niya na para bang basta na lang siyang pinabayaan. Mabuti na lang at nakontak niya si Murphy Chen ngayong gabi. Nang marinig ang mga salita ni Jason Zing, hindi maiwasang mapabuntong hininga si Murphy Chen, may pagkawalang magawa sa kanyang mga mata. Dahil abala siya sa plano ngayon, nakalimutan niyang itago ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan kay Jason Zing. Hindi niya ito naisip hanggang sa maramdaman niyang tapos na ang lahat at huminahon ang kanyang isipan. Binuksan niya ang telepono at aktibong tinawagan si Jason Zing at tinanong si Jason Zing kung ano ang nangyari. Tungkol kina Ren Wu at Allen ang, na sinabi ni Jason Zing, tinawagan din niya sila ngayon upang utusan ang plano ngayong araw. Para matiyak ang kaligtasan, espesyal na hiniling sa kanila ni Murphy Chen na palitan ang kanilang mga mobile phone ng pansamantalang mobile phone. Anong malaking pagkakamali? Sa unang pagkakataon, pinagsisihan ni Murphy Chen ang kanyang pag-iingat at pag-iingat. Kung hindi siya naging masyadong maingat, hindi magiging imposible kay Jason Zing na makipag-ugnayan sa kanya, at hindi siya magiging walang kamalayan sa kalagayan ni Brian Ye. Ang resulta ngayon ay, sana hindi pa huli ang lahat. Isang nag-aalalang tingin ang sumilay sa mga mata ni Murphy Chen, at wala na siyang panahon na makipag-usap pa kay Jason Zing. Fizzy, alagaan mo muna ang iyong mga sugat sa ospital. Huwag kang mag-alala sa pera. Padadalhan kita ng pera sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng isang maikling pag-uusap, ibinaba ni Murphy Chen ang telepono at nagmadaling pumunta sa bar sa harap niya. Ang sitwasyon na sinabi ni Jason Zing kanina ay napakahalaga. Kailangan niyang iulat ito kay Mr. Ralph Lin sa lalong madaling panahon. Hindi inakala ng mga tauhan ng Asher Dragon Club na ang lalaking nakapangitim ay talagang matatalo kay Brian Ye. Hindi nila inakala na ang isang taong kasing lakas ng lalaking nakapangitim ay magiging ganito, walang hiya, tatakas lang kung matatalo. Paano naman ang magandang asal? Hindi ba dapat tinutupad ang pangako? Hindi ba dapat lumaban hanggang kamatayan ang isang dalubhasa na tulad niya? Hindi ba dapat lagi nilang pinapanatili ang kanilang asal at inaalagaan at tinatakpan ang kanilang mga nakababatang kapatid? Iba ito ng lubusan sa dalubhasang kanilang inaakala. Nang makita ang likuran ng mga lalaking nakapangitim na nag-iwan ng isang malupit na salita at maayos na tumakbo palayo, ang lahat ng mga nasa Asher Dragon Club ay parang si Brian Ye, at sila ay natigilan. Hindi sila nakabawi hanggang sa tignan sila ni Brian Ye. Bayani, ito. Nang makita si Brian Ye na naglalakad palapit sa kanya ng paunti-unti, namutla ang mukha ni Ren Wu, at ang ekspresyon sa kanyang mga mata ay puno ng takot. Kahit na ang kasalukuyang kalagayan ni Brian Ye ay hindi maganda. Ang pagod na kalagayan ay hindi na maitago, ngunit hindi pa rin siya makakagawa ng kaunting paglaban. Matapos masaksihan ang nakakatakot na labanan ni Brian Ye at ng lalaking nakapangitim kanina, ang takot niya kay Brian Ye ay naililok na sa kanyang mga buto. Ang nakakatakot na lakas na ipinakita ni Brian Ye at ng lalaking nakapangitim sa labanan, ang epekto nito sa kanyang puso ay napakalaki. Hindi ako bayani. Umiling si Brian Ye, marahil, mas angkop na tawagin mo akong demonyo, mga miyembro ng Asher Dragon Club. Pakiusap, palayain mo na kami, alam naming nagkamali kami, pero napilitan din kami. Tiningnan ni Ren Wu si Brian Ye nang may nagmamakaawang at natatakot na mga mata. Ang pagmamakaawa na napigilan kanina ay sa wakas ay lumabas na.
Napilitan. Hindi maiwasang tumawa si Brian Ye nang marinig ang mga salita ni Renwu. Marahil ay dumating sila upang guluhin si Brian Ye ngayon. Totoo ngang utos iyon mula sa itaas, at halos maituturing na napilitan sila, ngunit noong una, pinili nilang sumapi sa club, paano naman iyon? Napilitan din ba sila? Hindi na pinag-aksayahan pa ni Brian Ye ng oras ang pakikipagtalo sa kanila, kaya kinuha niya ang isang tubo ng bakal at binasag ang kanilang mga paa tulad ng ginawa niya kay Jason Zing noon. Tulad ni na Jason Zing at iba pa noon, ang lahat ng mga tauhan ng Azure Dragon Club ay nahuli ni Brian Ye nang makita nilang maayos na binasag ni Brian Ye ang braso ni Renwu at nang makita nilang sumisigaw at nagugulong sa sahig si Renwu. Nabigla sila sa mabangis at mabilis na paraan. Nang makabawi sila sa kanilang katinoan, ang ilan sa kanila ay kusang gustong tumakas. Ngunit sayang, wala sila sa bilis ng mga lalaking nakapangitim. Simula pa lang nilang tumakbo, bago pa man sila makatakbo, binato sila ni Brian Ye ng isang tubo at nabali ang kanilang mga binti. Mayroon ding mga taong nagsikap na lumaban at gustong makipagbuno, ngunit sayang, wala sila sa lakas ng lalaking nakapangitim. Bagamat pagod na pagod si Brian Ye at nasa napakasamang kalagayan, madali niya silang napakayanan. Sa huli, ang bawat isa na sumubok na lumaban ay mas lalong nagkaroon ng mas malalang sitwasyon kaysa kina Renwu at iba pa. Ngayon, makipagtulungan ng maayos para masagot ang aking mga tanong. Bumalik si Brian Ye kay Renwu. Tanungin mo, sasabihin ko ang lahat. Pinilit ni Renwu na tiisin ang sakit sa kanyang mga paa at tumango ng may lakas. Sino ang lalaking nakapangitim na iyon? Anong posisyon ang hawak niya sa inyong Blue Dragon Club? Ilan ang mga taong tulad niya sa inyong Blue Dragon Club? Nakapagbigay si Brian Ye ng ilang tanong na kanyang pinakakinaka-interesan ngayon. Hindi ko alam. Umiling si Renwu. Pagkatapos niyang magsalita, bigla siyang may naalala. Napagtanto niyang ang sagot na ito ay maaaring magdulot ng hindi kasiyahan kay Brian Ye o maging maling pagkakaintindi. Mabilis siyang nagpaliwanag kay Brian Ye ng may malungkot na mukha, hindi ko talaga alam, hindi mo ako paniniwalaan. Kung oo, pwede mong tanungin sila, wala pa sa amin ang nakakakita sa kanya noon. Oo, totoo. Hindi pa namin siya nakikita. Masiglang tumango ang mga miyembro ng Azure Dragon Society, inuulit ang mga salita ni Renwu, at nagpapatotoo para kay Renwu. Tiningnan ni Brian Ye ang mga miyembro ng Azure Dragon Society, at matapos kumpirmahin na ang kanilang mga ekspresyon ay mukhang hindi peke, hindi maiwasang magpakita ng pagtataka sa kanyang mga mata. Mula sa tono ng lalaking nakapangitim kanina, maliwanag na siya ay may kaugnayan sa Azure Dragon Society. Bakit hindi siya kilala ng mga taong ito? Dahil ba hindi pa sapat ang kanilang antas? Aba, posible. Ipinadala kayo ni Murphy Chen. Bagamat hindi niya nalaman ang tungkol sa mga taong nakapangitim mula sa mga taong ito, nakaramdam siya ng kaunting pagsisisi sa kanyang puso, ngunit alam ni Brian Ye na ang mga taong ito ay hindi talaga nakakaalam, at kahit na walang saysay na magtanong, basta na lang niyang binaliwala ang tanong. Direkta siyang lumipat kay Murphy Chen, at sinubukang tanungin kung makakakuha siya ng impormasyon tungkol kay Murphy Chen. Oo, pinapante kami ni Brother Long. Mukhang hindi inaasahan ni Renwu na sasabihin ni Brian Ye ang pangalan ni Murphy Chen kaagad, at pansamantala, hindi niya maiwasang matigilan sandali, ngunit nang maisip niya ito noon, sinabi ni Brian Ye ang pangalan ng kanilang Azure Dragon Club, at ang malakas at kakaibang kasanayan ni Brian Ye, nakahinga siya ng maluwag dahil normal lang para sa isang master na tulad nito na malaman ang ilang balita tungkol sa Blue Dragon Association. Bukod pa rito, si Brother Long ay sikat na sikat sa Yanjing City kaya normal lang na wala man lang alam si Brian Ye. Nasaan siya ngayon? Bahagyang tinaasa ni Brian Ye ang kanyang kilay. Hindi namin alam. Nagsimula nang tumulo ang pawis sa noo ni Renwu, hindi namin talaga alam, kami ay lahat ay kinontak sa inisyatiba ni Brother Long, at ang lugar na aming pinagkikitaan ay iba-iba sa bawat oras, at hindi namin alam kung nasaan si Brother Long ngayon. Nang matapos siyang magsalita, namutla ang mukha ni Renwu, at desperado ang kanyang puso. Hindi niya alam ang dalawang sunod-sunod na tanong. Nadaman niya na tiyak na hindi paniniwalaan ni Brian Ye ang kanyang mga salita, tiyak na magagalit siya. Sa halip, kung si Brian Ye ay hindi maniniwala, magagalit siya. Gayunpaman, ang tubo ng bakal na kanyang inaakala ay hindi nahulog sa kanya. Mukhang handa na si Brian Ye sa sagot na ito matagal na ang nakararaan. Nang marinig ang sagot na ito, hindi lamang siya hindi pinarusahan ng tubo ng bakal, ngunit wala rin siyang tanong na sasabihin, nakakunot lamang ang noo.
Nang makita na hindi galit si Brian Ye, hindi maiwasang maghinga ng maluwag si Renwo. Kaya, hindi mo makontak si Murphy Chen ngayon. Hinihintay mo lang na kontaken ka ni Murphy Chen. Kung nakuha niya talaga ang inaasahang sagot, hindi maiwasang magpakita si Brian Ye ng pagkadismaya sa kanyang mga mata, ngunit hindi pa rin siya sumuko, kaya nagpatuloy siyang magtanong muli. Oo, oo, paano mo nalaman? Nanlalaki ang mga mata ni Renwo at tulala na tumingin kay Brian Ye, may ekspresyon ng hindi paniniwala sa kanyang mukha. Ang mga tauhan ng iba pang Qinglonghui ay tulala rin. Kung binanggit ni Brian Ye ang pangalan ni Murphy Chen kanina, at halos maipaliwanag niya ito, kung gayon ang impormasyong sinabi ni Brian Ye ay lampas na sa kanilang pangunawa. Ang impormasyong ito ay alam lamang ng mga miyembro ng Blue Dragon Society, at alam lamang ito ng mga core member ng elite tulad ni Renwo at iba pa. Ang mga nakababatang kapatid na nanunood sa ibaba ay hindi ito alam. Ngayon, ikaw ba ang nagtatanong sa akin, o ako ang nagtatanong sa iyo? Tinaasa ni Brian Ye ang kanyang kilay, malamig ang kanyang ekspresyon. Nang makita na lumamig ang mukha ni Brian Ye, bigla na lang yumuko ang mga miyembro ng Azure Dragon Club at tahimik na nagsara ng bibig. Ano man ang nalalaman ni Brian Ye, mas mainam na huwag siyang awayin. Kung aawayin mo siya, talo ka. Matapos tanungin ang dalawang pinakamahalaga at pinakagustong malaman na mga tanong, hindi nila nakuha ang mga sagot na inaasahan nila. Wala nang pag-asa si Brian Ye sa mga miyembro ng Azure Dragon Club. Pagkatapos ay tinanong niya sila ng ilang simpleng tanong at hiniling sa kanila na pagkatapos magsalita tungkol sa ilang impormasyon na alam niya tungkol sa Blue Dragon Club, direkta na silang pinayagan ni Brian Ye na umalis. Pinatunayan din ng mga katotohanan na tama si Brian Ye na hindi magkaroon ng pag-asa sa kanila. Ang mga taong ito ay mga gangster ng Blue Dragon Association. Maliban sa pakikipaglaban at sa mga pinakapangunahing bagay, halos palaging tinatanong sila ng 3 beses tungkol sa tiyak na operasyon ng Blue Dragon Association. Ngunit hindi naman ganap na walang nakuha si Brian Ye. Mula sa kanilang mga bibig, nalaman ni Brian Ye ang tungkol sa mga nightclub ng Qinglong Club sa Yanjing City. Ang mga nightclub na ito ay kadalasang pinupuntahan ng mga gangster ng Qinglong Club. Maraming tao ang gumagawa ng gulo. Swerte kayo ngayon. Kung makakasalubong ko kayong gumagawa ng masamang bagay sa hinaharap, hindi na kayo magiging maswerte ngayon. Matapos tanungin ang mga tanong na gusto niyang itanong, hindi na pinaghirapan pa ni Brian Ye ang mga taong ito. Pagkatapos ng isang malamig na salita, bumalik siya sa sasakyan, pinaandar ang sasakyan, at mabilis na umalis. Brother Ching? Brother Qiang? Ano ang gagawin natin ngayon? Nang makita ang itim na Mercedes ni Brian Ye na nawala sa gabi, nakaramdam ng ginhawa ang lahat ng mga miyembro ng Blue Dragon Society, at ang buong katauhan ay nakahinga ng maluwag. Ang psikolohikal na anino at presyon na idinulot sa kanila ni Brian Ye ay napakalaki. Hindi lamang dahil sa kanyang malakas na lakas, kundi pati na rin dahil sa kanyang malupit na mga paraan, na talagang napakasama. Dinurog niya sila isa-isa, nang hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Kung ikukumpara kay Brian Ye, naramdaman nilang ang lahat sa kanila ay mga taong mahinahon. Pagkaraan ng ilang sandali, nakabawi sila at tumingin kina Renwo at Allen Ang. Ang dalawang ito ang kanilang mga boss at ang kanilang mga haligi. Ano ang gagawin? Siyempre, tawagan si Brother Long para iulat muna ang sitwasyon. Sinaman ni Renwo nang tingin ang taong nagsasalita. Habang nagsasalita, nahihirapang kinuha niya ang telepono, pagkatapos ay napakahirap na i-slide ang screen, ipinasok ang password, binuksan ang dial keypad, at nagsimulang mag-dial ng numero ni Murphy Chen ng may kahirapan. Ngayong araw, hindi sila kasing swerte ni na Jason Zing at iba pa. Sa kanila, walang sinuman tulad ni Mavis Liang na nabali na ni Brian Ye mismo, ngunit gumaling na. Sa makatuwid, kung gusto nilang mag-dial, kailangan nilang mag-dial ng mag-isa. Para kay Renwo, ang dalawang pagkilos ng pagkuha ng telepono at pagdadial ay kasing dali ng pag-inom ng tubig. Ngunit sa sandaling ito, ang napakasimpleng bagay na ito ay naging isang napakahirap na gawain para sa kanya. Ang bawat bahagyang paggalaw ng kanyang kamay ay magdudulot ng sakit sa sugat ng kanyang nabaling braso. Ang bawat paggalaw ay isang malaking pagsubok sa kanyang lakas ng loob. Sa bawat banayad na paggalaw, tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo at likod. Pinagmasdan ng mga miyembro ng Qinglong Club ang mga galaw ni Renwo, at naramdaman ng bawat isa na ang puso ay hindi maiwasang maangat. Sa tuwing sumasakit ang mukha ni Renwo, hindi nila maiwasang mapangiwi, na para bang nararamdaman nila ang sakit na tinitiis ni Renwo.
At nang tila isang siglo na ang lumipas, nang sa wakas ay matapos ni Renwo ang pagdadayal, hindi maiwasang mapabuntong hininga ang lahat. Brother Long, ang lalaking iyon ay napakasama. Binali niya ang lahat ng aming mga kamay at paa. Nandito pa rin kami at hindi makatakas. Dali na at magpadala ng tao para sunduin kami. Kung hindi, baka may makialam at tumawag sa pulisya, at ang pulisya ay susugod, at iyon ay magiging problema. Nang makita na hindi tumugon si Murphy Chen ng matagal at walang sinabi, hindi maiwasang makaramdam ng pagkabalisa si Renwo. Alin Ang, huwag kang mag-alala sa paghihintay dyan, agad kong aayusin ang pagsundo sa iyo sa ospital. Nakabawi si Murphy Chen. Matapos magsalita, diretsyong ibinaba ni Murphy Chen ang telepono, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagdadial ng numero at nag-ayos. Bagamat napakadali niyang mag-report kay Mr. Ralph Lin, inayos pa rin niya sina Renwo at iba pa. Bagamat palagi siyang maayos na nakokontrol, hindi niya kailanman pinayagan si Renwo na makilahok sa mga pangunahing operasyon ng Blue Dragon Club. Karaniwan na, sila ay mga profesional na gangster lamang kahit na mahuli sila ng pulisya, walang malaking problema. Ngunit kahit papaano, sila ay lahat ng mga elite ace fighters ng Blue Dragon Association, napakaraming tao ang naiwan doon at napakalaki ng pagkawala. Siyempre, hindi niya alam na ang mga taong ito ay halos wala ng silbi matapos baliin ni Brian Ye ang kanilang mga kamay at paa. Kung alam niya ito, marahil ay hindi na niya ito papansinin. Magastos ng malaki para iligtas ang isang grupo ng mga taong walang silbi. Mas mainam na ihagis na lang sila diretso sa pulisya, at hayaan ang pulisya na magdesisyon kung ano ang gagawin at kung ano ang gagawin sa kanila. Matapos magayos ng isang taong susando kina Renwo at iba pa, nagmadaling naglakad si Murphy Chen patungo sa bar na may isang ekspresyon. Sa sulok ng bar, masayang umiinom pa rin si Mr. Ralph Lin ng kanyang burning knife, habang tinatamasa ang sayaw ng maganda at nakakaakit na babae sa bar. Ano na ang ginawa ni Aaron? Matagal na siyang wala, bakit hindi pa sila bumabalik? Hindi ba sasagutin ang telepono? Matapos uminom mag-isa ng ilang sandali, naramdaman pa rin ni Mr. Ralph Lin na ang pag-inom mag-isa ay hindi kasing ganda ng pag-inom kasama ang iba. Sinulyapan niya ang direksyon ng pasukan ng bar, at handa na siyang abutin at tawagan ang isang nakababatang kapatid para suriin ang sitwasyon at tawagan si Murphy Chen pabalik. At nang handa na siyang tumawag ng isang tao, ang figure ni Murphy Chen ay sa wakas ay lumitaw sa kanyang paningin. Aaron, dali. Halika at uminom. Ang boring uminom mag-isa. Nang makalapit ang figure ni Murphy Chen, sumigaw ng malakas si Mr. Ralph Lin. Uminom. Uminom pa rin. My lord? Mr. Lin, paano ka pa makakapag-inom ngayon? Nang marinig ang mga salita ni Mr. Ralph Lin, hindi maiwasang mapangiti si Murphy Chen. Master Lin, may nangyari. Bagamat ayaw ni Murphy Chen na sirain ang bihirang magandang kalooban ni Mr. Ralph Lin sa oras na ito, ang balitang kanyang natanggap ay napakahalaga para maitago niya ito. May nangyari. Anong nangyari? Hindi pa napagtanto ni Mr. Ralph Lin ang ibig sabihin ni Murphy Chen. Nabigo ang ating misyon. Lahat ng sina Renwo at iba pa ay pinutol ng lalaking nagngangalang Brian Ye. Mapait na ngumiti si Murphy Chen. Paano nangyari iyon? Natigilan si Mr. Ralph Lin sandali, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng ekspresyon ng hindi paniniwala, sigurado ka bang tama ang narinig mo? Totoo ito, nagayos lang ako ng isang taong susando kina Renwo at iba pa. Mapait na ngumiti si Murphy Chen, paano niya naman maririnig ang napakahalagang balitang ito? Nasaan ang batang nagngangalang Brian Ye? Patay na ba siya? Sa wakas ay nagpakita si Mr. Ralph Lin ng isang nag-aalalang tingin sa kanyang mga mata. Ang pinakamahalaga ay si Brian Ye. Basta't mamatay si Brian Ye, sina Renwo at iba pa ay mapapalo kung mapapalo man sila. Ano man, kung lalabas sila, kailangan nilang isipin ang posibilidad na mapapalo sila. Kung malaki na ang problema, magbabayad siya ng kaunting halaga para sa mga gastusin sa medisina. Hindi. Alam ni Murphy Chen ang mga iniisip ni Mr. Ralph Lin, at isang mapait na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha, natalo niya ang misteryosong lalaking nakapangitim. Matapos matalo at tumakas ang lalaking nakapangitim, pinutol niya ang mga paa ni Renwo at iba pa at umalis. Ano? Diretsyong tumalon si Mr. Ralph Lin mula sa upuan, ano ang sinabi mo? Master Lin, talagang nabigo tayo. Ang batang may apelyidong Ye ay natalo ang misteryosong lalaking nakapangitim. Inulit ni Murphy Chen ito. Imposible, imposible ito.
Malakas na sinampal ni Mr. Ralph Lin ang mesa, hinawakan si Murphy Chen sa kwelyo, namumula ang kanyang mga mata. Murphy, nagbibiro ka sa akin, tama ba? Hindi nagsalita si Murphy Chen, ngunit tiningnan si Mr. Ralph Lin nang may mapait na tingin sa kanyang mga mata. Naiintindihan niya ang damdamin ni Mr. Ralph Lin sa sandaling ito. Kung kaya niya, umaasa rin siyang ito ay isang biro lamang sa pagitan niya at ni Mr. Ralph Lin, ngunit ang malupit na katotohanan ay hindi siya nagbibiro, totoo talaga ito. Hindi, imposible, imposible ito, paano nangyari ito? Paano matatalo ng misteryosong master na iyon ang batang may apelyidong Ye? Ang tingin ni Mr. Ralph Lin, matapos tumingin sa tingin ni Murphy Chen ng ilang sandali, ay sa wakas ay nakumpirma na ang mga tauhan na nakatayo sa harap niya ay hindi nagbibiro sa kanya. Ang balitang sinabi niya ay marahil totoo. Ang kanyang pagkakahawak sa kwelyo ni Murphy Chen ay dahan-daang bumitaw. Pero sa kanyang puso, hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan ito, at ang buong katauhan ay bumagsak sa upuan, may manhid na ekspresyon, at patuloy na bumubulong sa sarili. Tiningnan ni Murphy Chen si Mr. Ralph Lin na tulala at bumaantong hininga ng mahina. Bagamat hindi pa niya nakita ang misteryosong master na iyon, at hindi niya alam kung saan nakuha ni Mr. Ralph Lin ang misteryosong master na ito, alam din niya na ang lakas ng misteryosong master na ito ay dapat na napakalakas, kung hindi magkakaroon si Mr. Ralph Lin ng ganitong kumpiyansa sa kanya, ang mga paglalarawan ni Renwo at iba pa ay hindi magiging ganito ka-exaggerate. Alam din niya na ang balitang ito ay isang malaking suntok kay Mr. Ralph Lin. Gusto niya itong aliwin, ngunit hindi talaga niya maisip kung paano aaliwin. Uncle Wang. Sa bilya ni Christian Gao. Nang sumugod ang lalaking nakapangitim na may mapulang mukha at mga mata na puno ng dugo, nakikinig siya ng malambing na musika at tinitikim ang pinakamahusay na pulang alak sa mundo. Si Christian Gao, na tahimik na naghihintay ng magandang balita, ay halos matigilan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakabawi siya, inilagay ang baso ng pulang alak sa kanyang kamay, at tumalon mula sa upuan at umupo. Uncle Wang, ano ang nangyari? Mr. Gao, napahiya ako sa iyo sa pagkakataong ito. May mapait na tingin sa mukha ng lalaking nakapangitim. Uncle Wang, ano ang sitwasyon? Hindi ba si Altheo Long ang nagpoprotekta sa batang may apelyidong Ye? Nagpadala ba sila ng ibang mga master? Bahagyang nagbago ang mukha ni Christian Gao. Hindi, walang tumulong sa batang may apelyidong Ye. Mapait na sinabi ng lalaking nakapangitim, lahat tayo ay nagkamali noon. Walang expert na nagpoprotekta kay Brian Ye. Ang dahilan kung bakit nabigo si Mr. Ralph Lin noon ay dahil hindi natin alam na ang batang ito na si Brian Ye ay isang nagsasanay pala. Siya ay isang master na mas malakas kay Altheo Long. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Christian Gao, at sa kanyang tingin, sumigaw siya ng may ekspresyon ng hindi paniniwala. Si Brian Ye ba ay isang master? O isang mas malakas na master kay Altheo Long? Anong klaseng biro ito? Kung hindi dahil sa mga salitang sinabi ng lalaking nakapangitim, sasampalin niya na lang ito. Ang unang reaksyon ni Christian Gao ay kung mali ba ang kanyang narinig. Mr. Gao, ito ay talagang hindi inaasahan. Hindi ko inaasahan na ang batang may apelyidong Ye na ito ay isang nakatagong tao pa. Kung hindi ko pa ito ginawa ng personal sa pagkakataong ito, natatakot ako na hindi pa rin natin alam. Alam ng lalaking nakapangitim ang damdamin ni Christian Gao sa sandaling ito, nagtatago sa ilalim ng lilim ng puno, at nakitang sinipan ni Brian Ye ang isang miyembro ng Asher Dragon Society, naranasan din niya ang ganitong uri ng pagkamangha, sorpresa, kawalang saysay, aksidente, at iba pang halo-halong damdamin. Walang sino man ang maiisip na ang isang ordinaryong doktor, na mukhang maputi at malinis, at may mahinahong ugali, ay isang nakatagong master. Kaya, Uncle Wang, ang ibig mong sabihin, natalo ka ng batang may apelyidong Ye at nasugatan ka. Nakabawi si Christian Gao mula sa pagkagulat, nakatingin sa maputi, halatang nasugatan na lalaking nakapangitim, may ekspresyon pa rin ng hindi paniniwala sa kanyang mga mata. Oo. Bagamat ayaw aminin ng lalaking nakapangitim iyon, bagamat labis siyang ayaw, labis na nagagalit at nalulumbay, ang katotohanan ay katotohanan pa rin. Kaya, ang kanyang lakas ay mas malakas sa iyo, Uncle Wang. Nang makuha ang tiyak na sagot mula sa lalaking nakapangitim, ang puso ni Christian Gao ay umalo na parang bagyo. Ang batang nagngangalang Brian Ye ay hindi lamang isang master, kundi isang master na mas mahusay kay Uncle Wang. Paano ito posible? Alam mo, ito si Uncle Wang. Siya ay isang master level na tauhan sa martial arts. Gaano na ba kagulang ang batang may apelyidong Ye? Paano niya naabot ang antas ni Uncle Wang?
Paano ito posible? Nang marinig ang mga salita ni Christian Gao, biglang nagmukhang isang pusa na naapakan ang buntot ang lalaking nakapangitim, at hindi komportableng umungol, dahil sa lakas ng batang iyon, gusto niyang maging mas malakas sa akin. Magkaroon ng kanyang panaginip sa tagsibol at taglagas. Kung gayon ito ngayon, may ibang master bang tumutulong sa kanya? Mabahalang tiningnan ni Christian Gao ang lalaking nakapangitim. Ngayon, nang makarating sa sitwasyon ngayon, biglang naramdaman ng lalaking nakapangitim na parang may humaharang sa kanyang dibdib. Napakalungkot niya, gusto niyang magsalita pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang labanan ngayon ay talagang ang pinakakahiya-hiya at pinakamalungkot na labanan sa kanyang buhay. Ang lakas ni Brian Ye ay malinaw na hindi siya gaanong naabot, ngunit sa huli ay naubos siya nito, at sa huli ay kinailangan niyang tumakas ng may kahihiyan. Uncle Wang. Nang makita na biglang tumigil sa pagsasalita ang lalaking nakapangitim, hindi maiwasang magpakita ng pagdududa sa mukha ni Christian Gao. Walang ibang tumulong sa kanya, pero huminga ng malalim ang lalaking nakapangitim, bigla ang pinigilan ang pagka-suffocate sa kanyang dibdib, at maikling sinabi kay Christian Gao ang proseso ng pagkatalo niya ngayon nang hindi maipaliwanag. Ang batang iyon, hindi ko alam kung anong uri ng swerte ang nangyayari sa kanya ngayon, ngunit isang araw, gagawin ko ito ng personal at lilinisin ko siya. Sa mga mata ng lalaking nakapangitim, may isang napakapait na tingin, ang kahihiyang aking naranasan ngayon ay tiyak na babayaran niya ng 10 beses. Tiyak. Kinuyam ng lalaking nakapangitim ang kanyang mga kamao, at tahimik na nagdagdag ng 2 matatag na particle ng tono sa kanyang puso. Nang maisip ang kahihiyang kanyang naranasan noon, parang sinaksak ang kanyang dibdib ng kutsilyo, at nakaramdam siya ng kaunting sakit, at ang kanyang pisngi ay tila nasusunog, mainit. Ang ekspresyon sa mukha ni Christian Gao ay naging napakasam rin. Sa pagkakataong ito, personal na lumabas si Uncle Wang, at ang aksyon na akala niya ay tiyak na magtatagumpay ay muli na namang nabigo, at naramdaman niya na para bang malakas siyang sinampal ni Brian Ye. At ang katotohanan na ang batang nagngangalang Brian Ye ay may malakas na katawan, ay nagparamdam sa kanya ng hindi magandang pakiramdam na parang kumain siya ng langaw. Naniwala siya sa mga salita ni Uncle Wang na ang lakas ni Brian Ye ay dapat na mas mahina kay Uncle Wang, dahil inamin na ni Uncle Wang na natalo siya, hindi na niya kailangang magsinungaling sa kanya, ngunit ang kayang gawin ni Brian Ye na si Uncle Wang ay seryosong nag-iingat ng galit sa kanyang puso, ay nagpapakita na ng lakas ni Brian Ye. Masyado niyang kilala si Uncle Wang. Ang mga ordinaryong tao ay hindi kailanman papansinin ni Uncle Wang. Kahit si Altheo Long, hindi pa siya kailanman tiningnan ni Uncle Wang. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.